Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa palagi ninyong panunood sa ating channel. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Ice Lord. Nagsimula ang eksena at makikita natin ang isang beastman na dagwang nakahandusay sa lupa. Nakatayo si Modok sa harap nito habang nababalot ng dugo ang kanyang kamao. Lumabas si Torio mula sa mga anino nang makita niya ang nangyari. Ngumiti siya at tinanong si Modok kung ano ang ginagawa nito. Lumingon si Modok at matalim siyang tinitigan nito. Isang oras bago iyon, dumating si Modok sa teritoryo ni Baron Vincent. Sinalubong siya ng Baron habang suot ang kanyang baluti at agad siyang pinasalamatan sa pagpunta nito. Sinabi naman ni Modok na hindi na nito kailangang magpasalamat dahil nangako siyang aayusin ang problemang dulot ng mga halimaw sa teritoryo nito. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Modok na nahuli siya ng dating dahil may mga mahalaga siyang bagay na kinailangang asikasuhin. Sinabi rin niyang ipinadala niya ang Phoenix Night Order isang linggo na ang nakalipas bilang pansamantalang solusyon. Ayon kay Vincent, malaking tulong ang mga kabalyero at nalampasan nila ang agarang krisis dahil dito. Ngunit napansin ni Modok na tila may bumabagabag pa rin sa Baron, tinanong niya kung bakit parang nag-aalala pa rin ito kahit maayos na ang sitwasyon. Uminto si Vincent at sinabing may isang bagay siyang kailangang sabihin kahit may utang na loob siya sa Phoenix Night Order. Pagkatapos ay tinanong niya si Modok kung alam ba nito ang tunay na nangyayari sa loob ng order. Ibinunyag niyang may malulupit na gawain na nagaganap sa loob nito. Ayon sa Baron, may diskriminasyong naglalayong apihin at itaboy ang ibang lahi, lalo na ang mga beastman. Pagkarinig niyon, agad na nagmadali si Modok papunta sa gusali ng mga kabalyero. Pagkabukas niya ng pinto, isang nakakagalit na eksena ang bumungad sa kanya. Nakikita niyang binubugbog ng mga tao ang isang owl beastman at punong-puno ng sugat at dugo ang katawan nito. May dalawa pang beastman na nakaluhod sa gilid habang nakayuko ang kanilang mga ulo, duguan din ang kanilang mga katawan habang pinagtatawanan sila ng mga kabalyero. Habang pinapanood ni Modok ang ginagawa ng mga tao, napansin niyang nakatingin sa kanya si Torio. Bigla namang sumugod si Modok sa lalaking bumubugbog sa beastman. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang palad upang hampasin ang ulo ng lalaki. Dahil sa lakas ng tama, bumulwak ang dugo mula sa ilong nito at tumilapon ito palayo. Nabitiwan nito ang owl beastman na hawak niya. Mabilis na sinalo ni Modok ang beastman bago pa ito bumagsak sa sahig. Nagulat ang lahat sa loob ng silid. Hindi sila makapaniwalang napabagsak agad ni Modok si Butler at nailigtas ang beastman sa isang galaw lamang. Marahang inilapag ni Modok ang beastman sa lupa at nakita niyang puro sugat ang katawan nito. Halatang matinding pambubugbog ang dinanas nito. Lumapit si Torio habang nakangiti at tinanong si Modok kung ano ang ginagawa nito. Lumingon si Modok at matalim siyang tinitigan, punong-puno ng galit ang kanyang mukha habang tinitingnan ng mga taong nasa paligid nito. Para sa kanya, puro kasuklam-suklam na basura ang mga ito. Tinanong niya si Torio kung hindi na ba ito sumosobra. Dahan-daang tinanggal ni Torio ang kanyang eye patch at ipinakita ang malaking peklat sa kanyang mata. Sinabi niyang isang beast bastard ang may gawa niyon sa kanya. Iginiit niyang hindi pa sapat ang ginagawa nila laban sa mga beastman. Pagkatapos ay inutusan niya si Modok na ibigay sa kanya ang beastman, binalaan pa niya ito na paparusahan niya ito kapag sinuwi siya. Napabuntong hininga si Modok bago niya tinulungang makatayo ang beastman. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi kay Torio na maaari siyang parusahan nito kung gusto nitong mabunyag ang pinabalak nila ni Duke Icarus. Biglang natigilan si Torio matapos marinig iyon. Napaisip siya kung tinutukoy ba ni Modok ang plano ng Duke na pagtataksil sa kaharian. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman iyon ng ating binata. Agad niyang tinanong si Modok kung paano nito nalaman ang patungkol sa plano. Kumarap si Modok sa kanya at pinakawalan ang kanyang nakakatakot na enerhiya. Pinalaan niya si Torio na tigilan na ang pag-uusig sa mga beastman kung ayaw nitong mamatay sa execution grounds. Lalong natakot si Torio matapos marinig iyon. Habang dahan-daang nagsasara ang pinto, makikita nating naglalakad si Modok kasama ang beastman sa hallway. Habang naglalakad sila, tinanong ng beastman kung bakit siya nito tinulungan. Ibinunyag ni Modok na naranasan din niya noon ang diskriminasyon. Naalala niya kung paano siya maliitin ang leader ng Murem Alliance at tawaging barbarian sa sarili niyang lupain. Sinabi niyang dahil doon, hindi siya kailanman tunay na tinanggap ng ibang tao. At dahil din doon, hindi niya nakasama ang taong mahal niya.
Ipinaliwanag niyang tinulungan niya ang Beastman dahil alam niya ang sakit ng diskriminasyon. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit pinili nitong tiisin ang lahat kahit kaya naman nitong durugan ang mga taong iyon gamit ang sariling lakas nito. Sumang-ayon ang Beastman na kaya nga niyang talunin ang mga tao ng madali, ngunit sinabi nitong mawawala ang anumang pag-asa para sa kapayapaan kapag ginawa niya iyon. Biglang naalala ni Modok ang mga salitang minsang sinabi sa kanya ni Huayon. Sinabi niya sa Beastman na mukhang napakahirap ng landas na tinatahak nito. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing susuportahan niya ang pangarap nito. Ngumiti ang Beastman at hinawakan ang kamay ni Modok. Tiniyak nitong darating ang araw na makakamit nila ang pangarap na iyon. Marahang ngumiti si Modok at sinabi sa sarili niyang sana nga ay mangyari iyon. Nais niyang makita ang hinaharap na ipagmamalaki ni Huayon. Kinabukasan ng gabi, makikita natin ang Phoenix Night Order na nagmamarcha papasok sa isang nakakatakot na kagubatan. Nakasakay si Modok sa kanyang kabayo habang nangunguna sa mga kabalyero. Sa likuran naman, masamang nakatitig si Butler sa kanya. Hindi pa rin ito matanggap ang kahihiyang natamo matapos siyang pabagsakin ni Modok sa harap ng kanyang mga tauhan. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Torio noong tinanong niya ang kanyang kapitan kung hahayaan na lamang ba nilang gawin ni Modok ang kahit anong gusto nito. Sinabi niyang kailangan nilang gumawa ng paraan laban dito. Kumuha si Torio ng mapa at itinuro ang isang lokasyon, sinabi niyang hindi na nila kailangang dumihan pa ang kanilang mga kamay. Ayon sa kanya, kailangan lamang nilang pinan si Modok papunta sa lugar na iyon. Nagtaka si Butler at tinanong kung ano ang mayroon doon. Ngunit ngumiti lamang si Torio at sinabing hindi na nila kailangang malaman pa iyon, ang mahalaga ay makarating doon si Modok. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagmamartsa sa kagubatan, napansin ni Butler na malapit na silang makarating sa lugar na tinutukoy ni Torio. Naalala niyang isa si Modok sa pinakamalalakas na swordmaster sa kaharian. Dahil dito, napaisip siya kung ano bang klaseng halimaw ang naghihintay sa lugar na iyon para maging banta kahit sa isang taong tulad ni Modok. Habang tahimik na nag-iisip si Butler, sinusuri naman ni Modok ang paligid ng madilim na kagubatan. May kakaiba siyang enerhiyang nararamdaman sa hangin, pakiramdam niya ay dati na niya itong naranasan. Sa sandaling maisip niya iyon, itinaas ni Torio ang kanyang kamay at pinahinto ang buong Night Order. Sinabi niyang may grupo ng mga halimaw sa unahan, pagkatapos ay humarap siya kay Modok at ngumiti. Ayon kay Torio, marami siyang narinig na balita patungkol sa lakas ng ating binata bilang isang Grand Swordmaster. Tinanong niya si Modok kung maaari ba nitong ipakita ang kakayahan nito sa kanilang lahat. Ngunit kalmado lamang na tumanggi si Modok. Dahil dito, napaisip si Torio. Nagtaka siya kung may napansin na ba si Modok patungkol sa lugar na iyon. Iniisip niya kung nalaman na ba ng ating binata na ito ang mismong locus yung itinuro ni Duke Icarus. Tumawa naman si Butler at kinutya si Modok, sinabi niyang tila natatakot ang dakilang Grand Swordmaster sa simpleng grupo lamang ng mga halimaw. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at sinabing panoorin siyang mabuti. Sa isang iglap, mabilis niyang pinaire-piraso ang mga wolf monster sa kanilang harapan. Pagkatapos ay mayabang siyang ngumiti at tinanong si Modok kung humanga ba ito sa kanyang swordsmanship. Tinanong pa niya kung nagulat ba ito sa kanyang lakas. Ngunit sa mismong sandaling sinabi niya iyon, biglang may halimaw na kumagat sa kanyang leeg. Nagulat si Torayon at ang ibang mga kabalyero sa nangyari. Lalo pang ibinaon ng halimaw ang mga pangil nito habang dumadaloy ang dugo mula sa leeg ni Butler. Kasabay nito, naglabas ang halimaw ng kakaibang enerhiya mula sa katawan nito. Unti-unting nagsimulang maghilam at mabuo muli ang katawan nito. Nagulat si Modok nang makita iyon. Hindi siya makapaniwalang nagre-regenerate ang katawan ng halimaw kahit naputol na ito kanina. Habang bumabagsak si Butler sa lupa, mas marami pang wolf monsters ang lumabas mula sa dilim ng kagubatan. Napaisip si Modok kung ang mga nilalang na ito ay mga Jonges. Nagsimulang matarante si Torio, tila hindi niya maintindihan ang nangyayari, isa-isa niyang nakita ang kanyang mga kabalyero na nilalamon ng mga halimaw. May ilan sa kanila na nagsisigaw at humihingi ng tulong. Sinabi nilang kahit ilang beses nilang patayin ang mga halimaw ay patuloy pa rin itong nabubuhay muli. Doon lamang napagtanto ni Torio na undead monsters pala ang nasa lugar na iyon. Alam niyang may mapanganib na bagay sa kagubatan, pero hindi niya inasahang ganito kalala ang sitwasyon. Agad niyang pinahihit ang kanyang kabayo para tumakas. Ngunit bago pa siya makalayo, may tumawag sa kanya.
Paglingon niya, nakita niyang may mga halimaw na mabilis na papalapit sa kanyang direksyon. Sa isang iglap, lumitaw si Modok sa kanyang harapan. Mabilis nitong iwinasiwas ang kanyang espada at nagpakawala ng matutulis na ice shards. Tumagos ang mga yelong iyon sa katawan ng mga halimaw. Habang pinapatay ang mga ito, sinabi ni Modok na tunay na malupit na basura si Duke Icarus. Hindi niya inakalang kayang isakripisyo ng Duke ang buong Night Order para lamang maalis siya. Naina si Torio matapos marinig yun, hindi niya matanggap na itinapon lamang sila ng Duke matapos gamitin. Mas lalo siyang nagalit nang maisip niyang pareho sila ng sitwasyon ng mga beastmen na matagal niyang kinamumuhian. Dahil dito, agad niyang pinaandar ang kanyang kabayo at sinubukang tumakas. Naina si Modok nang makita ang ginawa nito, tinawag niya itong walang kwentang kapitan. Hindi siya makapaniwalang kayang iwanan ng isang leader ang sarili niyang mga tauhan para lamang iligtas ang sarili. Naalala ni Modok na hindi pa niya lubos na nalalaman ang buong plano ni Duke Icarus. Dahil dito, nagpasya siyang habulin si Torio. Ngunit bago pa siya makakilos, isang napakalaking halimaw ang biglang bumagsak sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon dito. Malakas na umungol ang halimaw nang makita ang ating binata. Agad namang naramdaman ni Modok na hindi magiging madali ang laban na ito. Lumipat ang eksena at makikita natin ang isang tao na nagbubuhos ng healing potion kay Butler. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay siya. Napagtanto niyang may nagligtas sa kanya gamit ang healing potion. Inakala niyang si Captain Torio ang tumulong sa kanya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, nagulat siya nang makita ang Owl Beastman sa kanyang harapan. Umubo si Butler at sinabi nitong tumakas na si Torio. Habang hinihila ng Beastman ang katawan ng isang sugatang kasama, sinabi nitong tumayo na si Butler kung kaya na nitong lumaban. Kailangan nila ang kanyang lakas para mabuhay. Ngunit agad itong pinigilan ni Butler. Napansin niyang malubha rin ang mga sugat ng Beastman. Hindi siya makapaniwalang ginamit nito ang nag-iisa nitong healing potion sa kanya kahit wasak na rin ang sariling katawan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nito iniligtas matapos ang lahat ng kalupitang ginawa niya rito. Tinanong niya ang Owl Beastman kung bakit nito ginawa iyon. Habang papalapit ang mga halimaw sa kanila, inilagay ng Beastman ang kanyang kamay sa balikat ni Butler. Tinanong siya nito kung kailangan pa ba ng dahilan para tulungan ang isang kasama. Sinabi nitong pareho silang lumalaban sa parehong digmaan, hindi raw kailangan ng dahilan para iligtas ang isang comrade. Napaluha si Butler matapos marinig iyon, agad niyang hinawakan ang kanyang espada at sumugod sa mga halimaw. Sa isang iglap, mabilis niyang pinagpira-piraso ang lahat ng mga ito. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, sinabi niyang sisiguraduhin niyang mabubuhay silang dalawa. Sinabi rin niyang gugugulin niya ang buong buhay niya para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Ngumiti ang Beastman at sinabing inaasahan niya iyon. Ngunit sa mismong sandaling sinabi nito iyon, mas marami na namang halimaw ang sumugod sa kanila. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, makikita nating hinarang ng napakalaking halimaw ang espada ni Modok. Iwinasiwas nito ang napakalaking braso at pinalipad ang ating binata. Mabilis namang itinarak ni Modok ang kanyang espada sa lupa upang hindi tuluyang bumagsak. Pagkatapos ay napansin niyang muling tumutubo ang mga daliri ng halimaw. Tinawag niya itong matigas na bastardo. Kahit ilang beses niya itong masugitan, patuloy pa rin itong nagre-regenerate. Napagtanto ni Modok na mauubos ang kanyang internal energy kapag nagpatuloy ang laban sa ganitong paraan. Muling nagsagupaan ang dalawa. Sa isang mabilis na atake, naputol ni Modok ang braso ng halimaw. Ngunit bago tuluyang maputol ang braso nito, nagawa rin siyang masugitan ng halimaw. Nagtipon si Modok ng enerhiya sa kanyang kamay at sinabi niyang nakuha na niya ang sagot. Agad siyang nagpakawala ng napakalakas na ice attack patungo sa halimaw, ngunit mabilis itong nakaiwas sa pamamagitan ng pagtalon. Ang natamaan lamang ng yelo ay ang naputol nitong braso. Doon napansin ni Modok ang kakaibang bagay, ginamit lamang niya sana ang yelo upang pabagalin ang galaw ng halimaw. Ngunit hindi niya inaasahang may mas malaki pa pala itong epekto. Napansin niyang hindi na nagre-regenerate ang naputol na braso ng halimaw. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan nito at sinipa ito ng malakas ang halimaw. Tumama ang halimaw sa isang malaking ice wall, makikita sa mukha nito ang matinding takot. Ngumiti si Modok at tinanong ang halimaw kung yelo ba ang tunay nitong kahinaan.
Sa susunod na eksena ay makikita natin si Baron Vincent kasama ang kanyang mga sundalo habang mabilis silang naglalakbay sakay ng kanilang mga kabayo. Nakatanggap kasi ang Baron ng isang agarang ulat noong gabi. Ayon sa ulat, sinalakay raw ang Phoenix Night Order ng mga halimaw na hindi kayang mapatay. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, sinabi ni Vincent sa kanyang mga tauhan na malapit na silang makarating. Umaasa siyang ligtas pa ang taong tumulong sa kanilang teritoryo. Itinaas niya ang kanyang nis at malakas na inanunsyo na dumating na ang mga reinforcement. Ngunit sa mismong sandaling sabihin niya iyon, bigla siyang natigilan. Makikita nating punong-puno ng nagyelong halimaw ang buong lugar. Nagkalat sa paligid ang mga halimaw na nakapirmi sa yelo. Maya-maya ay narinig ni Vincent ang boses ni Modok. Sinabi ng ating binata na nahuli sila. Agad na tumangala si Baron Vincent, doon niya nakita si Modok na nakatayo sa braso ng isang napakalaking nagyelong halimaw. Hawak-hawak nito ang ulo ng halimaw habang nakangisi, sinabi ni Modok na katatapos lamang niyang harapin ang huling halimaw. Hindi makapaniwala si Vincent sa kanyang nasasaksihan. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi yun dahil sa lamig o takot. Nanginginig siya dahil sa sobrang pagkabigla. Matapos ang insidenteng iyon, nagsimulang kumalat ang pangalan ni Modok sa buong kaharian. Nabigyan siya ng bagong titulo. Nakilala siya bilang hari na kayang magyelo ng lahat, maging ang kamatayan mismo. At dahil doon, nagsimula siyang tawaging Ice Lord. Sa Drake Kingdom, may 3 Royal Knight Orders. Ang una ay ang Phoenix Knight Order, ang pangalawa ay ang Giant Knight Order, at ang pangatlo ay ang Storm Knight Order. Samantala, pagkabalik ni Torio sa kanyang tirahan, agad niyang ipinatawag ang 2 kapitan ng natitirang Knight Orders. Habang nakatayo sa tabi ng bintana, nakita niyang dumating sina Gordon at Robert sa kanyang mansyon. Naalala niya ang sinabi ni Modok patungkol kay Duke Icarus. Naalala niyang sinabi ng ating binata na handang isakripisyo ng Duke ang buong Knight Order para lamang mapatay siya. Dahil dito, sinabi ni Torio sa sarili niyang hindi siya papayag na basta na lamang itapon. Kahit ano pa ang mangyari, ipapakita niya ang kanyang halaga sa Duke. Nang makaupo na ang 2 kapitan, umubo si Count Torio at humingi ng paumanhin dahil ipinatawag niya sila ng gabing-gabi. Ngunit sinabi naman ni Gordon, ang kapitan ng Storm Knight Order, na ayos lamang iyon. Ayon kay Gordon, handa silang pumunta anumang oras kapag ipinatawag sila ng Count. Samantala, diretsa ang sinabi ni Baron Roberts, ang kapitan ng Giant Knight Order, na sabihin na agad ni Torio ang dahilan ng pagpupulong. Hindi na nagulat si Torio sa malamig na ugali ni Roberts, alam niyang isa itong tapat na royalist na sumusunod lamang sa hari. Ngunit sa isip ni Torio, magiging tao na rin ng Duke si Robert simula ngayong gabi. Kumuha siya ng bote ng alak at ngumiti kay Roberts. Sinabi niyang huwag naman itong masyadong seryoso, plano niyang bigyan ang Baron ng isang alok na hindi nito matatanggihan. Pagkatapos ay tinanong niya ang 2 kung narinig na ba nila ang nangyari kay Count Slave. Biglang natigilan sina Gordon at Roberts nang marinig ang pangalang iyon. Habang pinupuno ang kanyang baso ng alak, sinabi ni Torio na napakalungkot ng sinapit ni Count Slave. Ayon sa kanya, nawalan ito ng minamahal na anak matapos pagtakpan ng matagal ang walang kwentang hari. Dagdag pa niya, hindi sana nangyari yun kung sumunod lamang si Count Slave kay Duke Icarus. Nagulat sina Gordon at Roberts matapos marinig yun. Agad na ibinaba ni Gordon ang kanyang boses at tinanong si Torio kung tama bang magsalita ito ng ganoon. Ngunit kalmado lamang na sinabi ni Torio na huwag. Itong mataranta dahil ayon sa kanya, pinag-isipan na niyang mabuti ang lahat. Biglang kinuyam ni Roberts ang kanyang kamao dahil sa galit, tinanong niya si Torio kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Tinanong pa niya kung tinatakot ba siya nito. Direkta niyang sinabi kung ibig bang sabihin ni Torio na mamamatay siya kapag hindi siya sumunod kay Duke Icarus. Ngumisi lamang si Torio at sinabing hindi naman niya direktang sinabi iyon. Ayon sa kanya, si Roberts lamang ang nagbigay ng kahulugang iyon. Karaniwan daw ay tatawanan lamang niya ang ganitong usapan, ngunit bigla niyang ibinuhos ang alak sa mesa at malamig na nagsalita. Sinabi niyang tama si Roberts. Inaamin niyang tinatakot niya ito. Pagkatapos ay ibinunyag niya na malapit nang magsimula ang isang rebelyon. Ayon sa kanya, babagsak na ang kasalukuyang Royal Dynasty. At si Duke Icarus ang susunod na uupo sa trono.
Sinabi rin niyang nangako na ang duke ng matataas na posisyon para sa kanya at kay Gordon. Dahil dito, sinabi niya kay Roberts na pag-isipan nitong mabuti ang magiging desisyon nito. Tinanong pa niya kung hindi ba nito nakikita na wala ng tunay na kapangyarihan ang kasalukuyang hari. Alam ni Torrio na malaki ang impluwensya ni Roberts sa Royalist faction. Kapag sumama ito sa panig ng duke, siguradong susunod din ang iba pang Royalists. Habang nakatingin siya kay Roberts, nakita niyang nakayuko lamang ito. Inakala ni Torrio na tinanggap na ng Baron ang sitwasyon. Dahil dito, ngumiti siya at sinabing tama ang naging desisyon nito. Tiniyak pa niyang maganda ang sasabihin niya tungkol kay Roberts kay Duke Icarus. Ngunit biglang itinaas ni Roberts ang kanyang kamay at malakas na hinampas ang mesa. Agad na nabasag ang mesa dahil sa lakas ng impact, at maging si Gordon ay napaupo sa sahig sa sobrang lakas ng pagkakahampas. Tumayo si Roberts at malamig na tinanong si Torrio kung ano ang ibig nitong sabihin ng sabihing wala ng kapangyarihan ang hari. Sinabi niyang buhay pa siya at naroon pa rin ang Giant Knight Order. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa pintuan. Bago tuluyang umalis, sinabi niyang sumuko na si Torrio bago mag-umaga. Ayon sa kanya, baka sakaling mailigtas pa nito ang pamilya niya mula sa pagkawasak. Naina si Torrio matapos marinig yun, hindi niya inakalang mabibigo siya sa pagkuha kay Roberts. Pagkaalis ng Baron, bigla namang may narinig na pagtawa sina Torrio at Gordon. Agad silang napalingon sa kanilang likuran, laking gulat nila nang makita ang isang babae na unti-unting umaangat mula sa natapong alak sa sahig. Tinawag ng babae na kahangahangang pathetic si Torrio at tinanong pa niya ito kung nabigo na naman ba ito. Agad na lumuhad si Torrio at yumuko nang marinig ang boses ng babae, humingi siya ng tawad kay Lady Kersonan. Nagulat naman si Gordon nang marinig ang pangalan nito. Agad niyang napagtanto na ito pala ang Black Magician at malapit na tauhan ni Duke Icarus. Kitang-kita ang kaba sa mukha ni Torrio habang nagmamakaawa siya kay Kersonan na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, tiniyak niyang hindi na niya ito muling bibiguin. Ngumiti lamang si Kersonan habang itinataas ang kanyang kamay, sinabi niyang perpekto ang nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawang lalaki na may kailangan siyang ipagawa sa kanila. Sa mismong sandaling sabihin niya iyon, bigla siyang nagpakawala ng kakaibang spell laban sa dalawa. Isang nakakasilaw na liwanag ang agad na bumalot sa buong silid. Pagkatapos nito, tumingin si Kersonan sa labas ng bintana at nakita si Roberts. Kumuha siya ng skull-shaped device upang makausap si Duke Icarus. Sinabi niyang tapos na niyang asikasuhin si Torrio. Pagkatapos ay tinanong niya ang Duke kung ano ang dapat gawin kay Baron Roberts. Walang pag-aalin lang ang iniutos ni Duke Icarus na patayin si Roberts. Agad namang tinanggap ni Kersonan ang utos ng Duke. Matapos ibigay ang kanyang order, galit na ibinagsak ni Duke Icarus ang skull device sa sahig. Sinabi niyang unti-unti nang nasesira ang kanyang plano, mariin niyang kinuyam ang kanyang mga ngipin habang naiisip si Modok. Naniniwala siyang nagsimulang pumalpak ang lahat nang lumitaw ang ating binata. Para sa kanya, mas malaking problema pa si Modok kaysa sa hari mismo. Ngunit maya-maya ay ngumiti rin siya. Sinabi niya sa sarili niyang nangangahulugan lamang iyon na walang ibang kayang humadlang sa kanya bukod kay Modok. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng kanyang bintana at nakita ang napakaraming sundalo. Dahil wala si Modok sa kabisera, sinabi niya sa sarili niyang ito na marahil ang pinakamagandang pagkakataon upang simulan ang kanyang plano. Lumipat ang eksena at makikita natin sina Baron Vincent at ang kanyang mga mandirigma habang sinusunog ang mga bangkay ng undead monsters. Samantala, naghanda naman ang Baron at ang kanyang mga kabalyero ng pagkain para sa mga miyembro ng Phoenix Knight Order. Habang abala ang lahat sa pagkain at pagpapahinga, makikita naman natin si Butler na nakaluhod habang umiiyak. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga kasamahan, inamin niyang mali ang ginawa niyang diskriminasyon at pang-aapi sa mga beastmen. Sinabi niyang minamaliit at sinasaktan niya ang mga ito dahil lamang sa kanilang lahi. Alam din niyang hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad upang mapatawad siya. Dahil dito, sinabi niyang gugugulin niya ang buong buhay niya upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Tahimik namang inilapag ni Modok ang kanyang baso sa mesa, pagkatapos ay sinabi niya sa Owl Beastman na tama ito noong sinabi nitong hindi magtatagal bago magbago ang mga tao. Bahagyang ngumiti ang Beastman at inilagay ang kanyang kamay sa ulo nito. Sinabi nitong malayo pa sila sa tunay nilang layunin.
Pagkatapos ay tumingin ito sa iba pang beastman at sinabing kailangan pa nilang magpatuloy. Ayon dito, hindi sapat ang panandaliang saya at kapayapaan. Kailangan nilang makamit ang isang pangmatagalang relasyon at tunay na pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao at beastman. Tahimik lamang si Modok matapos marinig iyon. Bigla niyang naalala si Huayon. Habang iniisip niya ang patungkol sa pangmatagalang kapayapaan, sa kanya tuluyang naunawaan kung bakit gustong makipag-usap at makipagkasundo ni Huayon noon. Napagtanto niyang hindi lamang pansamantalang kapayapaan ang nais nito. Hindi nito gusto ang kapayapaang nakakamit lamang sa pamamagitan ng dahas at lakas. Ang gusto ni Huayon ay mamuhay ng payapa kasama siya hanggang sa pagtanda. Dahil dito, tahimik na humingi ng tawad si Modok kay Huayon sa kanyang isipan dahil ngayon lamang niya tunay na naunawaan ang nararamdaman nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang communication stone. Agad niya itong kinuha at tinanong si Sword kung ano ang nangyari. Sa kabilang panig ng lugar, kinakabahang tinawag ni Sword si Modok. Pagkatapos ay sinabi nitong nagsimula na ang lahat. Habang nakatingin sa malaking apoy sa malayo, sinabi niya kay Modok na nagsimula na ang rebelyon ni Duke Icarus. Ilang oras bago iyon, dinala tayo sa opisina ng kapitan ng Giant Knight Order. Makikita natin si Roberts habang naghahanda para sa isang labanan. Naabisuhan na niya ang kanyang mga tauhan na nagtaksil sina Count Torio at Gordon sa hari. Sinabi rin niyang huhulihin nila ang dalawa kinabukasan kaya kailangan nilang maghanda. Habang iniisip niya iyon, may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya, nakita niya sina Gordon at Torio. Nagulat si Roberts dahil hindi niya namalayang nakapasok na pala ang dalawa. Kinabahan siyang tumingin sa likuran niya upang kunin ang kanyang espada. Ngunit napansin niyang masyadong malayo ito. Dahil dito, naisip niyang pumili muna ng oras sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Ngunit bago pa siya makapagsalita, agad siyang sinugod nina Gordon at Torio. Nagulat si Roberts nang makita ang kanilang mga mukha. Hindi na sila mukhang tao, naging parang mga halimaw na ang dalawang kapitan. Natigilan si Roberts sa sobrang pagkabigla, agad siyang itinulak ng dalawa palabas ng kanyang opisina. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, mabilis siyang tumayo habang pilit inuunawa ang mga nangyayari. Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, lalo siyang nabigla. Makikitang napapalibutan na siya ng mga humanoid monsters. Hindi makapaniwala si Robert sa kanyang nakikita, hindi niya inakalang naging undead soldiers na ang sarili niyang mga kabalyero. Habang sinusuri niya ang paligid, dahan-daang lumapit si Kersonen upang tingnan kung buhay pa siya. Sinabi ng babae na inutusan niya si Torio na patayin siya, pagkatapos ay sinabi niyang kahit patay na ito ay patuloy pa rin itong pumapalpak. Nina si Roberts matapos marinig yun, tinanong niya si Kersonen kung ito ba ang mastermind sa lahat ng nangyayari. Ngumiti naman ang babae na parang baliw at tinanong siya kung ano ang balak niyang gawin tungkol doon. Agad na kumuha si Roberts ng espada sa lupa at sumugod kay Kersonen. Ngunit bago pa siya makalapit, bigla siyang sinaksak ng isa sa kanyang undead knights. Napadugo ng malakas si Roberts at napaluhod sa lupa. Tinanong siya ni Kersonen kung natatakot ba siya sa kamatayan. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang mana. Sinabi nitong huwag siyang mag-alala dahil hindi na siya kailanman mamamatay. Agad nitong itinulak ang mana papasok sa katawan ni Roberts, isang nakakasilaw na liwanag ang agad na nagmula sa katawan ng Baron. Pagkarinig ni Modok sa buong detalye ng nangyari, agad siyang kinabahan. Napagtanto niyang nasa panganib si Eshield. Dahil dito, sinabi niya kay Sword na pupunta siya agad sa kabisera. Ngunit pinigilan siya ni Sword at sinabi nitong may mahalaga pa siyang kailangang malaman. Ibinunyag niya kay Modok na nagtitipon na ng mga sundalo ang Icarus faction mula sa iba't ibang teritoryo. Ipinaliwanag niyang kapag nakarating ang lahat ng puwersa ng Duke sa kabisera, mahihirapan na silang pigilan ito. Sinabi rin niyang kasalukuyan ng papunta sa kabisera ang Blizzard Order. Dahil dito, nakiusap siya kay Modok na ipaubaya muna sa kanila ang kabisera. Ang gusto niya ay harangin ni Modok ang lahat ng reinforcement ng Duke bago pa makarating ang mga ito. Naunawaan ni Modok ang ibig sabihin ni Sword at sinabi niyang kailangan lamang nilang magtagal hanggang sa makarating siya. Pagkatapos sabihin iyon, humarap siya sa mga miyembro ng Phoenix Knight Order at tinawag ang atensyon ng lahat. Pagkatapos ay ibinunyag niyang nagsimula na ang rebelyon ni Duke Icarus. Nagulat ang mga kabalyero matapos marinig iyon.
Sinabi ni Modok na isa-isa nilang pupuksin ang lahat ng reinforcement ng Duke. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga daliri sa bibig at malakas na sumipol. Sa mismong sandaling iyon, lumapag ang kanyang wyvern sa kanyang likuran. Tumingin si Modok sa kalangitan at sinabi sa sarili niyang kailangan niyang tapusin agad ang lahat upang makapunta siya kay Eshield. Nagising si Eshield nang marinig niyang tumunog ang kanyang communication stone, agad niya itong sinagot at nagtatakang tinanong si Modok kung bakit siya tumatawag sa ganoong oras. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Modok at ipinaalam niya na nagsimula na ang rebelyon ni Duke Icarus. Nanlaki ang mga mata ni Eshield sa pagkabigla, mas lalo pa siyang nabigla nang ibunyag ni Modok na nolipol na ang Giant Knight Order ilang oras na ang nakalipas. Dagdag pa niya, anumang oras ay maaari nang salakayin ng Duke ang kabisera. Agad na bumangon si Eshield mula sa kanyang higaan at nagmadaling lumabas ng kanyang silid. Sinabi niyang kailangan niyang ipaalam kaagad ang sitwasyon sa hari. Ngunit sinabi ni Modok na nakapaghanda na siya, na ipadala na niya ang Wyvern Knight Order patungo sa kabisera. Ayon sa kanya, malapit nang dumating sina Jerome at ang mga piling sundalo upang tumulong sa pagdepensa ng lungsod. Nang marinig iyon, tinanong ni Eshield kung sasama rin ba siya sa kanila. Sandaling natahimik si Modok bago sumagot. Sinabi niyang kung susundin lamang niya ang kanyang puso, matagal na sana siyang papunta sa tabi nito. Ngunit hindi pa siya maaaring umalis. Ipinaliwanag niyang nagtitipon na ang iba pang mga reinforcement ni Duke Icarus mula sa iba't ibang bahagi ng kaharian, kailangan muna niyang harapin ang mga ito bago pumunta sa kabisera. Nagulat si Eshield sa kanyang narinig, tinanong niya kung seryoso ba talaga siya. Ngumiti lamang si Modok at hiniling na huwag siyang alalahanin, sinabi niyang hindi daw magtatagal ang lahat ng ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba. Isang malaking hukbo ang kasalukuyang nagmamarcha sa kanyang direksyon. Sinabi niya na matatapos niya ang lahat sa loob lamang ng kalahating araw. Matapos sabihin iyon, agad niyang tinapos ang tawag. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa hukbong nagmamarcha sa lupa. Kapansin-pansing pagod na ang mga sundalo matapos ang mahabang paglalakbay. May isang sundalo ang hindi na nakapagpigil at nagtanong kung gaano pa katagal silang maglalakad. Ngunit pagkasabi pa lamang niya nito, agad siyang hinampas sa ulo ng isang letigo. Napabagsak siya sa lupa dahil sa lakas ng tama, pinagsabihan siya ng lalaking hamampas at tinawag siyang tamad at inutil. Sinabi nitong tigilan na ang pagrereklamo at magpatuloy na lamang sa pagmamartsa. Ang lalaking iyon pala ay si Count Cry. Isa siya sa mga kaalyado ni Duke Icarus at isa sa mga pinunong ipinadala bilang reinforcement. Sa sandaling matanggap niya ang utos ng Duke, agad niyang iniwan ang kanyang teritoryo. Nais niyang maunang makarating sa kabisera upang makakuha ng mas maraming gantimpala at pagkilala. Para sa kanya, ang kanyang mga sundalo ay walang silbi at pabigat lamang sa kanyang ambisyon. Muling itinaas ni Count Cry ang kanyang letigo at inutusan ang sundalong kanyang hinampas na tumayo kaagad. Ngunit bago pa niya maibaba ang kanyang kamay, isang boses ang biglang narinig mula sa himpapawid. Napatingala ang lahat sa itaas, doon nila nakita si Modok na nakasakay sa kanyang wyvern. Malamig ang kanyang tingin habang nakatingin sa hukbo. Inutusan niya si Count Cry na sumuko at sinabi niyang wala siyang oras upang makipagtalo. Dagdag pa niya, hindi siya magpapakita ng awa sa sinumang tatangjing sumuko. Agad na nakaramdam ng panganib si Count Cry. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Modok. Ngunit may napansin siyang kakaiba, napakatahimik ng paligid. Kung naroon nga ang buong Wyvern unit, dapat sana'y naririnig niya ang malalakas na paghampas ng kanilang mga pakpak. Maya-maya, lumapit ang isa sa kanyang mga kabalyero. Iniulat nito na walang nakitang nakaambang hukbo ang kanilang mga scout. Doon napagtanto ni Count Cry ang katotohanang nag-iisa lamang si Modok. Bigla siyang tumawa ng malakas at sinabi niyang muntik na siyang malinlang. Ayon sa kanya, nagbabluff lamang si Modok gamit ang isang hukbong wala naman doon. Pinalot niya ng enerhiya ang kanyang letigo at malakas nitong hinampas sa lupa. Pagkatapos ay tinanong niya si Modok kung talagang balak nitong kalabanan ang 1,000 tao ng mag-isa. Hindi na nag-abala pang sumagot ng mahaba si Modok, nais niyang matapos agad ang lahat. Tumalon siya mula sa kanyang wyvern habang sinasabing wala siyang oras para sa kalokohang iyon. Nagulat si Count Cry nang makita siyang bumababa at agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na hulihin si Modok. Samantala, hindi maitago ni Count Cry ang kanyang pananabik.
Naniniwala siyang isang napakalaking tagumpay ang naghihintay sa kanya. Kung mahuhuli niya si Modok, tiyak na gagantimpalaan siya ni Duke Icarus. Ilang segundo ang lumipas, malapit nang lumapag si Modok sa lupa. Naghanda ang mga kabalyero upang salubungin siya. Ngunit sa mismong sandaling sumayad ang kanyang paa sa lupa, isang napakalaking alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nakasisilaw ang kapangyarihang kanyang pinakawalan. Napilitang takpan ni Count Cry ang kanyang mga mata at nang muli siyang makakita, agad siyang natulala. Nagyelo siya kasama ang kanyang kabayo, hindi lamang sila ang naapektuhan. Sa loob ng ilang segundo, ang buong paligid ay nabalot ng yelo. Dahan-daang hinugot ni Modok ang kanyang espada, pagkatapos ay malamig siyang nagsalita. Sinabi niyang ang sinumang nais mabuhay ay dapat ihulog ang kanilang mga sandata at humiga sa lupa. Kasabay nito, binalot niya ang kanyang espada ng napakalaking enerhiya ng yelo. Nang makita iyon ng mga sundalo, agad silang nilamon ng takot. Muli silang binalaan ni Modok at sinabi niyang puputulan niya ang sinumang mananatiling nakatayo. Wala ni isa ang naglakas loob na lumaban, agad nilang inihulog ang kanilang mga sandata at isa-isa silang lumuhod at nagpahayag ng pagsuko. Samantala, napagtanto ni Count Cry na wala na siyang pag-asa. Dahil nagyelo ang kanyang mga paa, hindi man lamang siya makaluhod upang sumuko. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi nagpakita ng awa si Modok. Isang mabilis na pag-igkas lamang ng espada ang ginawa nito. Sa isang iglap, natapos ang buhay ni Count Cry. Makalipas ang ilang minuto, muling sumakay si Modok sa kanyang wyvern. Ipinaalam niya sa mga sumukong sundalo na paparating na ang Phoenix Night Order. Inutusan niya silang manatili sa kanilang kinaroroonan at hintayin ang pagdating ng mga ito. Tinanong niya kung malinaw ang kanyang utos. Sabay-sabay namang sumagot ang mga sundalo na naiintindihan nila iyon. Nang masiguro niyang wala nang magiging problema, muli siyang lumipad sa himpapawid. Habang lumilipad, ginamit niya ang kanyang communication stone upang kontakan si Sword. Ipinaalam niya na tuluyan na niyang naharap ang unit ni Count Cry. Matapos marinig ang ulat, agad siyang binigyan ni Sword ng panibagong misyon at inutusan siya nitong magtungo sa hilagang kanlurang bahagi ng kaharian. May isa pang reinforcement unit na nagtitipon doon. Ayon kay Sword, may humigit kumulang 1,000 malalakas na mandirigma sa hukbong iyon. Dahil dito, hindi niya napigil ang tanungin kung magiging maayos ba si Modok kahit mag-isa lamang ito. Ngunit ngumiti lamang si Modok at sinabi niyang hindi kailangang mag-alala para sa kanya. Isa lamang ang nasa isip niya ngayon, kailangan niyang tapusin agad ang lahat ng mga kaaway. Pagkatapos noon, maaari na siyang magtungo sa kabisera. At sa wakas, iligtas na niya si Eshield. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa kabisera ng kaharian. Makikita natin ang mga kabalyero at sundalo na nakapwesto sa likod ng matataas na pader ng kuta. Kasama nila sa ibabaw ng pader sina Count Slave at ilang mahuhusay na mga mage. Lahat ay handang-handa para sa nalalapit na labanan. Tumingin si Count Slave sa malayo at nakita ang papalapit na hukbo ng kalaban. Agad niyang binalaan ang kanyang mga tauhan, sinabi niyang paparating na ang mga undead knight ni Duke Icarus. Hindi niya maiwasang mabigla sa napakalaking bilang ng mga undead na nilikha ng Duke. Napagtanto niyang kung hindi siya nakapaghanda ng maaga, wala silang magiging pag-asa laban sa ganoong hukbo. Ngunit sa pagkakataong ito, may impormasyon silang hawak. Nauna nang binalaan ni Modok ang Count tungkol sa planong pag-atake ni Duke Icarus, ipinaalam din nito ang kahinaan ng mga undead. Dahil dito, agad niyang inutusan ang mga mage na ihanda ang kanilang mga spell. Ilang sandali lamang ang lumipas at nakarating na ang mga undead knight sa harapan ng tarangkahan. Kaagad na pinakawala ng mga mage ang kanilang mahika at sa isang iglap, nagyelo ang buong lupa sa harapan ng kuta. Kasabay nito, nagyelo rin ang lahat ng undead knight na sumusulong. Natuwa si Count Slave sa kanyang nakita at sinabi niya sa kanyang mga sundalo na kaya nilang manalo. Ngunit halos kasabay ng kanyang mga salita, nagsimulang mabasag ang yelo na pinakawalan ng mga mage. Isa-isang kumawala ang mga undead knight, pagkatapos ay tumalon sila lampas sa pader ng kuta. Nanlaki ang mga mata ni Count Slave nang makita ang mga ito. Nagtaka siya kung hindi nga ba talaga yelo ang kahinaan ng mga undead. Habang abala ang mga sundalo sa pakikipaglaban, patuloy namang sumusulong si Kersonen kasama ang mas marami pang undead. Hindi nagtagal, isang napakalaking undead warrior ang sumalakay sa pangunahing tarangkahan.
Sa isang malakas na pag-atake, winasak nito ang gate ng kuta. Agad na nakapasok si Kersonen at ang kanyang hukbo sa loob ng kabisera. Nagmadaling sumigaw ang mga sundalo at ipinaalam nila na nabutas na ang depensa at patuloy na pumapasok ang mga undead sa lungsod. Habang naglalakad si Kersonen sa gitna ng kaguluhan, may napansin siyang isang tao sa kanyang harapan. Napangiti siya at tinawag niya itong tapat na aso ng hari. Ang taong iyon pala ay si Count Slave. Duguan ang kanyang katawan at nawalan pa siya ng isang braso sa labanan. Sa kabila nito, pilit pa rin siyang tumayo. Tinanong niya si Kersonen kung anong klaseng panlilinlang ang ginamit nito. Sinabi niyang narinig niya na napigilan ni Modok ang mga undead gamit ang kapangyarihan ng yelo. Ngunit ngumiti lamang si Kersonen at ipinaliwanag niyang totoong ang natalo ni Modok ang mga undead. Subalit hindi dahil sa yelo. Ayon sa kanya, ang tunay na dahilan ay ang napakataas na kadalisayan ng mana ni Modok. Nagulat si Count Slave nang marinig iyon. Ipinaliwanag ni Kersonen na ang black magic ay likas na mahina laban sa purong mana. Dahil dito, naging epektibo ang kapangyarihan ni Modok laban sa mga undead. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi na matagal nang napagdesisyonan ang resulta ng labanang ito. Ayon sa kanya, nang umalis si Modok sa kabisera, nawalan na ng pag-asa ang lungsod. Habang nagsasalita siya, makikita ang mga gusaling nilalamon ng apoy sa paligid. Lalong nena si Count Slave sa kanyang naririnig. Kasabay nito, itinaas ng napakalaking undead sa tabi ni Kersonen ang kanyang kamao at agad nitong inatake si Count Slave. Napagtanto ng Count na wala na siyang magagawa, humingi siya ng tawad sa hari dahil sa kanyang kabiguan. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa kamatayan. Ngunit bago pa siya tamaan, may biglang sumulpot. Isang taong may puting buhok ang nagtaas ng kanyang palad, kaagad nitong ginamit ang White Ice Divine Palm, isang napakalaking bug zone ng yelo ang tumama sa undead at nagpabagsak dito sa malayo. Nagulat sina Count Slave at Kersonen. Mabilis na nilingon ni Kersonen ang kanyang halimaw at nakita niyang tuluyan na itong natalo. Agad niyang naisip si Modok. Naniniwala siyang siya lamang ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay, lumingon siya sa taong nasa kanyang harapan at tinanong kung paano ito nakarating ng ganoon kabilis. Ngunit ngumiti lamang ang taong iyon, sinabi nitong hindi siya si Viscount Blizzard. Doon nila nalaman ang kanyang pagkakakilanlan, ito pala ay si Savina. Habang nagsasalita siya, unti-unting pumuputi ang kanyang buhok. Ipinakilala niya ang sarili bilang unang disipulo ni Modok. Labis na nagulat si Kersonen, ramdam niyang hindi nagsisinungaling ang dalaga. Mas lalo pa siyang nabigla nang maramdaman ang kadalisayan ng mana nito, halos kapareho ito ng kay Modok. Habang iniisip niya iyon, isang malakas na tunog ang umalangaw sa paligid. Mabilis siyang lumingon. Sa kanyang likuran, makikita ang napakalaking mga formation ng yelo na lumitaw sa buong lugar. Sinabi ni Savina na napakamalas si Kersonen, ipinaliwanag niyang ang purong internal energy ang pinakamalaking kahinaan ng mga undead. Dagdag pa niya na ituro na sa kanila ng kanilang guro ang rejuvenation of body and mind. Dahil dito, wala nang banta ang mga undead sa kanila. Para sa mga disipulo ni Modok, para lamang silang mga punching bag. Pagkasabi niya nito, makikita natin ang iba pang mga disipulo na nakatayo sa ibabaw ng mga nagyelong undead knight. Unti-unti na ring pumuputi ang kanilang mga buhok habang ginagamit ang kanilang kapangyarihan. May kumpiyansang ngiti sa mukha ni Savina at sinabi niyang hindi na kailangang makialam pa ng kanyang master sa labanang ito. Ayon sa kanya, sapat na ang Blizzard Knights upang talunin si Kersonen. Hindi nagustuhan ng mage ang kanyang narinig, tinawag niyang mayabang si Savina. Kaagad siyang nagtipo ng napakalaking dami ng apoy sa kanyang palad. Tinanong niya ang dalaga kung iniisip nitong kaya na siyang talunin dahil lamang napigilan nito ang mga undead. Patuloy na lumaki ang apoy sa kanyang kamay, pagkatapos ay sinabi niyang hindi siya umabot sa kanyang kasalukuyang antas gamit lamang ang black magic. Kaagad niyang pinakawala ng isang sixth circle spell na kilala bilang Inferno. Isang napakalakas na pagsabog ang yumunig sa buong paligid. Sigurado si Kersonen na hindi kakayanin ni Savina ang pag-ataking iyon. Bagamat may purong mana ang dalaga, hindi pa sapat ang kanyang lakas upang harangin ang isang spell na nasa ganoong antas. Ngunit ilang sandali matapos ang pagsabog, may kakaiba siyang napansin. May isang taong hamarang sa kanyang pag-atake. Nagulat siya at agad na tinanong kung sino ito.
Unti-unting lumitaw ang lalaki mula sa usok, ang taong iyon pala ay si Jerome. Lumingon siya kay Sevina at sinabi rito na siya na ang bahala kay Kersonen. Inutusan niya ang dalaga na ituon ang kanyang pansin sa mga undead. Agad namang umalis si Sevina upang tulungan ang iba. Pagkatapos nito, muling humarap si Jerome kay Kersonen. Tumingin siya rito ng diretso sa mga mata bago nagsalita. Sinabi niyang ang punong mage ng Blizzard Knights muna ang magiging kalaban nito. Nag-activate si Jerome ng isang mahiwagang kasangkapan at agad na pinakawalan ang kanyang enerhiya. Pinalot niya ng napakalaking mana ang kanyang kamay bilang paghahanda sa pag-atake. Hindi naman nagpahuli si Kersonen at naglabas din ng sarili niyang mahiwagang kasangkapan at sa sumunod na sandali, sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga spell. Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Nagulat si Slave sa lawak ng pinsalang dulot ng kanilang sagupaan. Naalala niya na 5 lamang na tao sa buong kontinente ang nakarating sa ika-6 na bilog. Kahit isa ng makapangyarihang mage si Jerome, napakalayo pa rin niya sa antas ng isang tunay na 6th Circle mage. Nang tuluyang mawala ang alikabok, makikita si Jerome na hingal at halos wala ng lakas. Maya-maya ay bumagsak siya sa lupa. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Kersonen habang may hawak na napakalaking dami ng mana. Tumawa ang babae at kinutya si Jerome, sinabi niyang napakagarbo ng pagpasok nito ngunit nauwi lamang sa ganoong kalagayan. Tinanong pa niya kung naniwala ba talaga itong kaya siyang talunin gamit lamang ang isang mahiwagang kasangkapan. Ngunit ngumiti si Jerome, sinabi niyang alam niyang hindi sapat ang isang kasangkapan para talunin siya. Pagkatapos nito ay nag-activate siya ng marami pang mahiwagang kasangkapan. Nagulat si Kersonen nang makita iyon. Kaagad namang ginamit ni Jerome ang 5th Circle Enhancement spell na Thunderbolt at pinakawalan nito laban sa babae. Dahil sa sabay-sabay na pagpapalakas ng kanyang mga mahiwagang kasangkapan, naniwala siyang kahit papaano ay masasaktan niya si Kersonen. Ngunit mali pala ito, mabilis na sumugod ang babae habang nakalabas ang matutulis nitong kuko. Sa isang iglap ay pinaire-piraso niya ang depensa ni Jerome at malubha itong nasugatan. Sinabi niyang walang epekto sa kanya ang ganoong klaseng pag-atake. Napahagulgol ng ubo si Jerome habang sunod-sunod na dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Nagulat si Count Slave nang makita ang kalagayan ng mage. Nang bumagsak si Jerome sa lupa, agad niyang napagtantong napakatindi ng mga sugat nito. Samantala, tumawa naman si Kersonen habang pinagmamasdan ang kanyang kalaban. Ngunit bigla siyang natigilan, may kakaiba siyang naramdaman. Nang tingnan niya ang paligid, natuklasan niyang kalahati na ng kanyang hukbo ng undead ang nolipol ng mga tauhan ni Modok. Dahil dito, nagpasya siyang personal na asikasuhin ang mga ito. Subalit bago siya makaalis, pilit na itinaas ni Jerome ang kanyang kamay at ginamit nito ang 4th Circle spell na Spark at inatake muli si Kersonen. Hindi ito inaasahan ng babae, maging si Count Slave ay nagulat na nagawa pa ring lumaban ni Jerome sa kabila ng kanyang kondisyon. Lumingon si Kersonen at tinawag siyang isang nakakainis na peste. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang napakalaking kalansay at sinabi niyang tatapusin na niya ang laban kung iyon talaga ang gusto ni Jerome. Pinuka ng higanteng kalansay ang bibig nito at agad na pinakawalan ng 6th Circle spell na Agony. Mabilis na gumawa si Jerome ng panangga upang harangin ang pag-atake. Gayunpaman, nagulat si Count Slave sa nakakatakot na lakas ng spell. Lahat ng madaanan ng mahika ay agad na naglaho at nawasak. Tinawag niya si Jerome at sinabing mamamatay ito kung magpapatuloy pa siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. Nawawala na pala ng malay si Jerome. Habang unti-unti niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, tinanong niya ang sarili kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Kersonen, alam din niyang mas mabuting manatili na lamang siyang nakahandusay sa lupa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya sumusuko. Bigla niyang naalala ang mga salitang minsang sinabi sa kanya ni Modok. Sinabi noon ni Modok na iyon ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos nito ay tila napunta si Jerome sa isang kakaibang espasyo. Nakita niya ang sarili niyang nakalutang sa itaas ng kanyang opisina. Akala niya ay mga alaala iyon bago siya mamatay. Sa harapan niya ay si Modok. Sinabi nito na kahit palagi siyang nagrereklamo, hindi pa rin niya kayang tanggihan ang mga taong humihingi ng tulong sa kanya. Madalas pa nga siyang magtrabaho buong gabi para lamang matapos ang kanyang mga tungkulin. Ayon kay Modok, para siyang isang taong madaling samantalahin.
Sumagot naman si Jerome na matagal na niyang alam iyon, ngunit ngumiti si Madoc. Sinabi niyang kung totoong mahina ang kanyang loob, matagal na sana siyang iniwan ng lahat. Pinayuhan niya si Jerome na tingnan ang mga taong nasa kanyang tabi. Paglingon niya, nakita niya si Princess Echild, ang kanyang mga kasamahan, at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Madoc na may dahilan kung bakit pinili ng mga taong iyon na manatili sa kanyang tabi. Pagkatapos ay pinaalala niya ang kanyang huling mga salita, makakaabot lamang siya sa susunod na antas kapag tunay na niyang nakilala ang kanyang sarili. Pagkarinig nito, tila itinulak siya pabalik sa realidad. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at kasabay nito ay nagbago ang anyo ng kanyang mga mata. Isang napakalaking dami ng mana ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nagulat si Kersonen nang makita iyon, napansin niyang pareho na sila ng anyo ng mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Naabot na ni Jerome ang ika-6 na antas bilang isang mage. Sa unang pagkakataon, umabot siya sa parehong antas ni Kersonen. Kasunod nito ay nagpatawag siya ng isang napakalaking lalaking may mahabang balbas. Agad na nagsalpukan ang nilalang na iyon at ang higanting kalansay ni Kersonen. Hindi makapaniwala si Count Slave sa kanyang nakikita. Nasaksihan niya kung paano nagtulakan ang dalawang makapangyarihang nilalang sa gitna ng labanan. Lubos siyang namangha dahil nagawa ni Jerome na maabot ang ika-6 na bilog sa mismong gitna ng digmaan. Dahil dito, naging ika-6 siyang Archmage ng kontinente. Gayunpaman, hindi pa rin ligtas ang kanyang kalagayan. Bagamat magkapantay na ang kanilang kapangyarihan, malubha pa rin ang kanyang mga sugat. Alam ni Count Slave na kapag nagtagal pa ang laban, si Jerome pa rin ang matatalo. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, hindi niya maiwasang mag-isip. May paraan pa kaya upang matulungan si Jerome. At mayroon pa kayang darating na puwersang kayang baguhin ang takbo ng buong digmaan. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.